Happy Friday mga beshi. So, nakatapos na ako ng 2.5 hours kay Oma. And then, papunta naman ako sa anak niya. Sa anak niya, 3 hours. Pero kung pwede naman 2.5 hours, basta matapos mo lang naman lahat, wala nang problema sa kanila yun. Kahapon, ang bitbit ko lugaw. Ngayon, ang bitbit ko tuto. Bukas, ano kayang bibit-bitin ko? In fairness, mabigat. High life. Okay lang yun, basta masaya yung napapakain ko. At nakakabawas ng homesick at depression dahil sa ganitong panahon. Kahit sino naman, pagkaganti yung panahon, nakakaramdam ng homesick, lungkot, minsan, depression, gano'n. So, kailangan natin ng karamay. Punta kami sa kabilang tram halte. Kasi pag doon ako dumaan sa kabila, malayo. At least dito, malapit-lapit. Doon sa next na trabaho ko. Mag-inang trabaho ko ngayon, yung umaga, yung nanay niya. Ngayong hapon, yung anak naman niya. Kailangan maabutan ko yung tram. Baka ako yung malight. Dati ho, kung natatandaan ninyo dun sa old kong FB page, lagi ko pinapakita tong area na to kasi may trabaho ko dyan sa kabilang side na yan. Pero iniwan ko na kasi hindi worth it eh. Alam mo yun, ang dumi-dumi, tapos 3 hours lang. Kulang yung 3 hours. Pag nag-exceed ka, hindi ka nila babayaran. Sulugi. Ganon. Kaya iniwan ko. Ayan, so dyan tayo mga besh. Ito, puno yan ng mansanas. Shout out kay kay paring Jerel, kay Edison, kay Kuya Edison, kay Erickson. Pinakain ko sila dyan yung malilit na mansanas tapos ang asim. A few moments later. Tindahan ho ng totoong Christmas tree mga beshi. Diba ang ganda. Diyan din nila ibabalikin kapag after Christmas or New Year. Kung gusto nyo malaki, ayun o. Pero hindi yan for sale. Ang ganda. Ang ganda o. May fogging bed. May baon akong tuto. So, kain muna ako ng kaunti. Pero, kahit malamig na, kailangan mag-tea ako. Masarap to may tea. Luyang dilaw. So, ito na besh. Kompleto na. Siyempre, mainit. Diba? Higo pagad, mainit. Ilagyan natin yung malamig. Malamig kasi yung tutong ko, kaya dapat medyo mainit yun. Ayoko nang wala kasi silang microwave, oven lang. Ganap ako yung parang wurst or parang sausage sa rep. Wala. Dito kasi pwedeng kainin ko kahit ano, especially yung fruits, pwede ako mag-uwi kasi yun ang pinaka number 1 bilin sa akin ng amo ko. Itong amo kong to. Huwag ako magpapagutom. Pansin nyo ba, pagka winter, ang puti ng mukha ko. Tapos pagka summer naman, medyo maitim or morena. I don't care. Ako lang ang tayong Pinay na hindi nagpapafacial dito. Kasi para sa akin, gastos lang yun. Hindi talaga ako maarte. Pagdating sa mga girl, hindi rin ako ma-makeup. Pabango yan. Basic sa akin, pabango. Tsaka yung moisturizer. Pero yung sobrang skin routine, ganun. Wala ako nun. Naghilamis lang ako. Tapos dab. Yung panghilamis ko, dab na sabon. Tapos yung tubig na malamig. Ganon. Nakaka-glass skin pala yun. Charot. Hindi, epekto lang yan ng ilaw. Kakain nyo na ako mga besh. Ito yung favorite part ko mga besh waps. Mag-ayos ng bulaklak. So, ayan. Binuhay ko ulit. Mukha na kasing patay yung unang bulaklak eh. Actually, last week pa yun eh. Tapos, may bago na naman siya. Tapos, nakakatawa puro dahon. Sus mio Marimar, akala ko tapos na ako. Hindi pa pala. At palit pa ako ng bedsheet. Aroy, Diyos ko Lord. Pero saglit lang naman to. Mabigat yan oh. Tapos na ho ako mga besh. At pauwi na. May adaan na lang ako dun sa Pinoy Sari-Sari Store or Toko kung tawagin din ni mga besh wap.
Yung mga products doon, syempre, galing ang Pilipinas. Tapos, syempre, ina-export yun. Medyo may kamahalan, medyo ginto. Pero kung ayaw mo naman bumili, di ka naman nakakit. Syempre, minsan kailangan gumastos para makakain ka naman ng pagkain ng Pinoy, di ba? Ano pa't nagtrabaho ka. So, yun lang mga Beshwap. And always be good and choose to be good. Bye for now! The next day. Good morning mga Beshwaps at kabayan. Breakfast for today ay tapsilog o homemade tapa mga Beshwap. One day, gagawa ko ng video para dyan. Paano gumawa ng homemade tapa? Kain na ho tayo mga Besh! Hello mga Beshwap at kabayan. Ngayon ay Sabado at tayo ay maglilinis ng bahay ko. Hindi tayo dapat malinis sa ating mga trabaho. Dapat sa bahay din natin. Kasi tingnan nyo naman. Ang dami kong tupiin. Didiligan ko ang ating mga halaman. Magliligpit ako. Ang gulo-gulo ng bahay ko. But before that, naglalaba muna ako. Habang naglalaba, tinutupi ko yung damit nung mga nasa baba. Kasi wala akong sampayan. So, kailangan tupiin ko mga besh. So, ayan, naglalaba na ako. At ito, natupi ko na. Para yun, magamit ko ang sampayan. Papalitan ko tong bedsheet sa guest room. Ayun, inimpisahan ko na yung pagpapalit ng bedsheet sa guest room. And pagkatapos nun, ayan, pati sa aking bed is inayos ko na rin. Tapos nag-vacuum ako kasi medyo marami ng hair sa aking carpet at kailangan ko nang linisin. Pagkatapos ko naman mag-vacuum at mag-dusting, ayan, nagsampay na ako mga Beshwap. Nakatatlong salang ako kasi pinalitan ko nga yung bedsheet sa guest room ng amo ko dahil last time may sakit siya. Syempre, kailangan mong palitan para mawala yung germs at yung mga bacteria mga Beshwap. 2 hours later. Mga Beshwap, di pa ako tapos. Kumain lang akong tanghalian. Tapos magtutupi naman ako ng mga damit. Kapag ugas na ako, pagtapos ko magtupi ng damit, parang gusto kong ayusin yung mga halaman ko. Kasi parang 1 month ko na silang di nadidilig. Pero basta kasi nga malamig. So, hindi nila kailangan masyadong lupa. Ay, ng lupa. Tingnan nyo naman nangyari sa aking, sa aking saging. Sinukuan niya na ako. Oh my God. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. Kasi gusto ko na lang itanim tong tulips. Parang sibuyas, no? Galing pa to sa National Tulips Day last year, nung spring. So, gusto ko siyang itanim. Kulay yellow to eh. Walang dito eh. Walang pink. Basta yellow lang lahat yan eh. So, try kong itanim mamaya. A few moments later. Kailangan ko lumabas. Wala na pala akong bigas at saka gusto ko ng cola at saka chicken. Kailangan lumabas na Inday. So, pwede na tong suot ko. Magja-jacket na lang ako at saka sapatos. Magbebenta din pala ako ng mga kalakal ko. Yung mga can ng soft drinks. Tapos, ayun, mag-withdraw ako. Pag hindi ako nakapag-withdraw, ang pera ko lang is yung pinagbentahan ko ng mga lata ng soft drinks at saka 6 euro. Yun ang pagkakasyahin ko. So, kasi minsan sira yung ATM machine dyan eh. Nakalimutan ko kasi. Nag-withdraw na ako kahapon. Nakalimutan ko mag-withdraw ng extra. Kasi binayad ko sa mga bayarin. Ayun, malapit lang naman ang Albert Line dito sa amin. Or ang grocery. Like, 7 to 10 minutes walk. Ganun. Highlight. So, ayan ho yung machine kung saan mo ilalagay yung mga bote. So, sasabihin niya naman kung pwede o hindi. And ayun nga, naka 325 ako. Pagkatapos ko nun, namili na ako. Bumili ako ng chicken, ng ubas, at saka ng bigas, mga bash. Ayun, sa awa ng Diyos, nakapag-withdraw ako. Tapos, 325 yung napagbentahan ko dun sa aking mga kalakal. So, 16 euro dapat yung babayaran ko. 13 plus na lang yung binayaran ko. O, di ba kahit pa malaking tipid din. 3 euro din na ba? Bumili na akong 2 kilong bigas. Ano kasi akong bigas mga besh eh. Ubus na. The next day. Good morning mga beshi pops at kabayan. Happy Sunday. So, pupunta ako sa Airbnb magdadala ng tissue kasi may gas na kami sa isang araw. Wala na kasing tissue doon. Tapos, magkikita kami ng kaibigan ko sa sentro, magkakape-kape. Tapos may lunch date ako sa aking isang kaibigan. Parang kaibigan na lang aking ka-date. Ang lamig pala mga besh, naka-skirt si Indoy. Tapos ang nipis ng stocking ko. Good luck to me. Ay, live. Kaloka naman, nakala ko naman 9 degrees daw ko. Kala ko mainit. Ang hangin naman. Diyos ko Lord. Tiis ganda na lang mga besh. Basta balot ang aking likod at ulo, okay na yun. Yung sa legs, kaya ko namang tiisin. Nakabili na ako ng tissue, mga beshops. So, idadaan ko na lang to doon, tapos magtutupi ng kaunti. Yung mga nilaban ko kasi doon, sobrang busy ko.
Tuesday ko pa yung sinampay. Hindi ko pa napalikan. Kahapon kasi, pahinga lang ako sa bahay. Naglinis. Alam niyo na yun. Naglinis, nagpe. Naglinis lang pa ako. Kaya ngayon ko lang siya madadaanan. 11 pa naman talaga yung appointment ko sa aking mga kaibigan. Pero kasi, kailangan ko ng pumunta ng maaga para, ayoko kasing nalilate or nag-aantay sa akin yung mga kausap ko. Nahiya ako. Minsan talaga di maiwasan, pero hanggat maaari, huwag nating ugaliin na lagi tayong late, Kasi what if may biyaya, late ka pumunta, edi wala ka natanggap. Wala nang natira sa yung biyaya. Ganon. Kailangan hanggat maaari, pwede kang mauna. Nahinga na ako. A few moments later. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga Marinduqueñong OFW sa buong mundo. Feel nyo ba ako? Sunday na Sunday ng umaga, ikaw pa lang ang naglalakad sa kalsada para magtrabaho. Yung iba naghihilik pa, ikaw naglalakad na. Pero ayos lang, tingnan nyo naman ang view. Napakaganda, napakatahimik po. Diba? So, yun na lang yung reward natin sa sarili natin. Tsaka hindi natin kailangan ng tao na magpapasaya sa atin or maraming kaibigan, isa o dalawa, yung tunay at sapat na mga beshiwaps. Kasi I learned that the more friends you have, the more complications in life. Kasi pag birthday nung isa, kailangan pumunta ka. At pag nag-birthday yung isa at hindi ka pumunta, issue na mga besh. Kaya, less friends, less complication. Ay, life. Buti pa yung mga ibon. Oo, yan lang ang buhay nila. Magtuka-tuka. Raven po yan. Raven ang tawag dyan. Dyan nga pala nag-aaral yung dati kong alagang British. Anyways, malapit na ako. Ito na, konting kembot na nga lang. Parang pag-uwi ko. Mga 10 buwan pa. 10 buwang tulog. Hi, life. So, ayun. Ang dami kong tupiin. Diba? Saglit lang naman yan, mga besh. A few moments later. Ayun, tapos na ako, mga besh. At eto na, gagala na si Dan. So, patay natin ang mga ilaw. Diyos ko, Mio Marimar, tulo ang sipon ko sa lamig. Diyos ko. Kamay ko lang naman yung nilalamig, tsaka yung legs kong malalaki. Yung likod ko naman, tsaka ulo, hindi. Ang lamig ngayon. Medyo mahangin kasi. Ayan o. Mahangin. Tingnan mo. Oh. Diba ang hangin? Kaya lalong malamig. Mami na ako mag-gloves. Sentrum na ako, mga besh. Ganyan po sila kayaman sa totoong Christmas tree. Buong sentrum meron yan. Diba? Lalaki pa. 2 hours later. Ayun, pagkatapos namin magkapi-kapi at kumain ng chocolate cake, ayan, pumunta na kami sa Christmas market. Diyos ko, katatangkad ng mga tao at napakarami po dahil Sunday tapos maganda ang weather, walang ulan, hindi naman ganun nakahangin nung tanghali, mga besh. Kasama ko yung aking mga kaibigan. Neng! Neng! Hi! Nandito kami sa Christmas market. Daming tao. Daming gwapo. Shoutout daw sa mga kaibigan niya sa Pinas. Nahihiya. Hi! Shoutout sa Pilipinas. Nakaloka yung mga... Ay, Diyos ko Lord. Nakahanap na daw ng forever si Inday kahit hindi naman.